Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, December 19, 2025, ika-4 na araw ng ating pong simbang gabi. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Mga Hukom, chapter 13, verses 2 to 7, and verses 24 to 25. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula sa kanyang pagsilang ay itatalagan na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babaeng lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Inikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na araw ng ating pong paglalakbay para po sa nobinaryo, para sa pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. At sa unang pagbasa natin mula sa Aklat ng Mga Hukom, ito ang kwento na mag-asawa, no? Si Manoah at ang kanyang asawa na biniyayaan ng anak ng Panginoon, na galing sa Panginoon, na pinangalan ng Samson. Maganda po yung bahagi na ipinagbilin dun sa babae na simula ngayon, dahil siya ay magbubuntis na, ay hindi na siya iinom ng alak, no? Dahil siyempre, pag nabubuntis ay kailangan pangalagaan na ang buhay na nasa sinapupunan, no, ng babaeng. At sa puntong ito, maganda po na mapaalalahanan tayo, no, na talaga napakahalaga na simula pa lang sa sinapupunan ay pinoprotektahan na siya, lalo tigit ng kanyang mga magulang. At siyempre, yung number one na magpoprotekta sa kanya ay ang kanyang ina, sa pamamagitan ng pangangalaga sa sinapupunan. Hindi ko alam, no? Pero in reality, o sa panahon natin ngayon, minsan may makikita kang mga babae na kahit buntis na, naninigarilyo, kahit buntis na, umiinom din ng alak, o kaya hindi kinukonsider yung mga dapat niyang kainin, no? Kasi siyempre ang bata sa tiyan ng isang ina ay nakadepende. Yung sustansya na kanyang kakailanganin ay nakadepende doon sa tinitake nung nanay na nagdadalang tao. Kaya hindi ko alam kung bakit mayroong mga bata na isinilang o kapapanganak lang, mayroon ng sakit, kapapanganak lang, mayroong mga tinatawag tayong mga defect o diferensya. Magandang tanungin kung paano nga ba siya pinangalagaan nung siya ay nasa sinapupunan pa lang. Kaya nga po, no, talagang pinapaalala sa atin na ang isang anak ay isang biyaya ng Diyos. Pero bagamat ito ay isang biyaya, dapat nating pangalagaan, dapat iniingatan, kasi lalo pa, no, galing sa Diyos. So napakahalaga ng bukod sa ibinigay, yung nagbigay ay talagang hindi lang basta-basta. Kaya nawa, no, lalo na kung kayo po, kung meron man nagdadalang tao, o kaya may kakilala kayo, paalalahanan ninyo, no, na mas maging maingat, pati sa emosyon, no? Kasi kung ano yung emosyon na
ng babae, ng asawa, kung laging galit o may sama ng loob, nakakaapekto yan doon sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. So, sana po, pangalagaan natin ang bawat sanggol, protektahan sila dahil sila ay biyaya ng Diyos. Kung paanong ikaw, nung ikaw ay nasa sinapupunan din, tayo ng ating mga ina, tayo po ay binigay ng Diyos para maging biyaya. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyong punya.